Buddy, malaki ang tsansa na nakita mo na ang larawang ito na di umano pag ibinahagi mo sa iyong mga kaibigan ay magkakaroon ka ng swerte o pera sa loob ng isa o ilan mang araw. Ano? Sino? Bakit o totoo ba ang kwento dito ay ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. Simulan natin. You know what, just like you buddy ay tambay din ako sa social media, specifically sa Facebook. Hindi naman kasi ako marunong mag-Twitter at Instagram. I know, I tried, but I failed. Pero anyway, sa maghapon kong kakascroll sa Facebook para makahanap ng kwentong kakaiba, magbasa ng mga suggestion nyo sa Kaalaman HQ group ay siguro higit sa 10 beses ko nang nakita ito. Halos lahat ata ng friends ko ay isinare ito sa paghahangad na madapuan ng swerte. Isa sa mga original caption ng post ay ang mga sumusunod. This is the elf of luck. Do not ignore him and something wonderful will happen to you tomorrow. Sa mensaheng ito palang buddy ay medyo negats na eagles kumbaga dahil sinabi niyang him imbes na her, pero let's give it the benefit of the doubt. Baka nga typo lang, ano ka ba kaalaman? And you bet patok na patok ito sa mga Pinoy. Kitang-kita yan sa dami ng shares at comments sa post. The statement comes in different shapes and form. Pwedeng nasusulat ito sa Ingles o tinagalog lang. Pero sino nga ba ang tao o figura na ito sa picture? Totoo bang isa siyang elf o duwende na nagpa-picture? Well, para masagot yan buddy ay susuotin na natin kasama ni Badong the Investigator ang ating detective hats upang malaman kung saan o ano ang pinagmulan nito. Magsisimula tayo buddy sa imahe. Gamit ang reverse image search ng Google ay marami ang lalabas na maaaring kamukha ng duwende sa litrato. Pero isa ang Pinterest post na ito sa mga credible na pwede nating pagkuhanan ng impormasyon. Nasusulat ang Pinterest article sa Russian. Ngayon, gamit ang Google Translator ay makakakuha pa tayo ng karagdagang impormasyon tungkol dito. Sinabing Forest Sorceress, Authors Dal, Katrushova, Tatiana, Baybiki. Hello, dear Baybix, here is one of my granny dolls, a kind witch with mandrakes. Its height is 32 cm, handmade, static doll. So the question kung totoo bang elf o duwende ito ay seems to fall behind. And what do we have here? The name, Katrushova Tatiana. Sinearch natin ito sa Google and you bet isa ang Instagram page na ito sa mga lumabas. Ang page ay may 18 posts, 921 followers at 110 following. At sa kanyang mga posts, makikita ang maraming klase ng figurin. Sa kaunting pag-scroll down, konti pa, ay boom, makikita ang sikat ngayong elf sa Facebook. Now, to get more information about this picture, ay kailangan nating tingnan ang caption. Muli, nasusulat ito sa Russian at gamit ulit ang Google Translate ay sinabi niyang, "Finally, I decided to design my page and upload photos of my work. I'll start with the old ones and gradually move on to the new ones. This is my forest witch doll made about a year ago." Now, to prove this more, ay sa Pinterest post ay makikita ang isang website link sa bandang itaas na may pangalang babiki.ru. Pag kinlik natin ito ay mapupunta tayo sa isang malabayan sale ng mga figurine sa Russia. And if you are looking for a different picture of her, ay eto ang ilan sa mga kuha ni Lola Elf. Kaalaman kong figurine lang ito ay bakit marami ang taong naniwala, bakit maraming tao ang nag-share, bakit may mga nakita akong post na totoo daw ito. Well, the answer is simple. Alam naman natin na marami na ang hindi magagandang nangyari sa mundo natin ngayon. Mahirap na ang buhay. Ngayon, ang mga tao ay naghahanap ng brighter side sa social media. Naghahanap sila ng pag-asa. They are waiting for something positive na sa simpleng pag-share ng post ay makakuha sila ng grasya. And talking about grasya, ay marami pa akong nakitang post kung saan pinatutuhanan nila na nakakuha nga sila ng grasya matapos nila itong i-share, tulad na lamang ni Ateng. At sinabi sa kanyang post na OMY o I'm guessing OMG,
legit nga at out of nowhere ay nakakuha siya ng motor. Hindi ko alam kung nahulog ba ito mula sa langit o bigla na lang lumitaw sa kanilang garahe kasama ng susi at papel, pero yun daw ang isa sa magpapatunay na totoo ang post. At hindi lang yan, tulad ng karma na digital na rin ay ang grasya ganoon din. Kung may nakakuha ng motor ay may nakakuha rin ng libreng 520 pesos GCash at kung may GCash ay may cash na rin, wala nga lang G. So, I mean, I don't have a proof na sila o inimbento lang nila yun, pero ayun, you'll be the judge. Now buddy, bukod kay Mother Elf ay marami rin ang nagsulputan pang mga elves na pag shinare mo daw ay mabibigyan ka ng swerte tulad na lamang ng mga ito. At kung may katulad na elf si Mother ay mayroon ding nagpapanggap na elf. But wait, there's more. Kung may nagpapanggap naman na duwende ay mayroong ding sa retoke, dumedepende. Oy Marlo, joke lang, huwag kang magagalit. Love you. Anyway, on a serious note, na-prove na natin na ang figurine sa litrato ay hindi totoong duwende. Wala ring basihan yung mga sinasabi na pagkatapos ng isa o kung ilang araw man yan ay may darating sa iyong swerte dahil isa lamang itong estatwa na wala naman talagang ginawa para maging mahiwaga o dinasalan, to say the least. Nakilala na rin natin na ang gumawa nito at nalaman na rin natin na ibinebenta ito sa isang online shop sa Russia. Now buddy, sorry to break it up to you dahil kung isa ka sa mga nag-share nito ay nabiktima ka ng modus na kung tawagin ay chain letter modus. Basically, isa itong mensahe na ang pinakagustong mangyari ay i-share mo ang message. And oh boy, this gives me nostalgia feelings noong gamit ko pa yung Nokia E63 ko noong high school days. Alam nyo buddy, tulad lang din ito ng nakikita nating pagka hindi mo daw ito i-share, hindi mo daw share yung ganto, yung imahe na ganto ay magkakasakit ka o may mangyayaring masama sa iyo. Pero ang pinagkaiba ay this is on a positive note, kaya maraming Pinoy ang hindi na nagdalawang isip na i-share ito. At the end of the day ay it will probably take you 5 seconds of your life para i-share ito at wala namang mawawala sa iyo. Isa pa, tulad ng nabanggit ko ay naghahanap talaga ng grasya ang mga Pilipino ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun ay iaasa na lang natin lahat sa itaas. Kailangan din natin ng tiyaga at pagkilos. Tandaan na wala pang nananalo sa loto nang hindi tumataya. At siguro buddy, dyan na matatapos ang video ito. Maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.